Tinapakan ni Echo ang accelerator. Echo, dahan-dahan lang. Binilisan pa niya lalo. Kanina pa ganito ang takbo namin. Super bilis. Sumisigaw na ako. Pero wala naman ata siyang naririnig. Grabe, ano ba itong sa Echo? Hindi naman siya dati mabilis magpatakbo ng kotse. Pero ngayon, bakit gigil-gigil ito sa accelerator? Echo, red light, red light. Gusto mo ba bumalik ulit sa police station? Nilampasan niya pa rin kahit red light. Wala kasing pulis sa mga ganitong oras. Ma'am, Dad, mahal ko kayo. Lord, pakasabi na lang sa kanilang sorry. If mamamatay na ako ngayon. Ano, bababa ka na ba? Sigaw na Echo. Binilisan pa ulit ang patakbo ng kotse. Hindi ako bababa. Hindi ako bababa. Isa akong super glue. What? Hindi ba ako matatanggal? Didikit ako ng didikit sa'yo. Sumisigaw pa rin ako. Ang bilis pa rin namin. Gusto ko pang mabuhay, Lord. Maya-maya pa, tinigilan ni Echo ang kotse. Tapos, bumaba na siya. Grabe, hingal na hingal ako. Hindi naman ako ang nag-drive, pero napagod ako kakasigaw. Humihingal-hingal muna ako ng konti bago ako lumabas. Buwis buhay yun. Teka, bakit kami nandito? Sa office building niya. Ang aga-aga pa. Nagtatrabaho na kaagad siya. Pumasok na rin ako. Di bale. Para naman ako super glue eh. Kahit saan siya pumunta, susundan ko siya. Pasara ng elevator na sinasakyan ni Echo. Tumakbo naman ako at ipigilan ko itong sumara. Akala mo Echo ha? Sumara na. Tapos pinindot niya ang 10th floor. Halata naman, magtatrabaho na kaagad. Grabe Echo, magtatrabaho ka na agad. Alas 2 pa lang ng madaling araw eh. Nag-cross arms naman siya. Umuwi ka na kung gusto mo. Hindi ako uuwi. Hindi ako uuwi. Hindi naman siya nagsalita. Naku, paano yan? Kapag nakarating na kami sa office niya, panigurado, magtatrabaho na naman ito. Hindi na naman ako kakausapin. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan talaga. Pero paano? Anong magagawa ko? 10th floor na. Hay, bahala na. Pagkabukas ng elevator, pinundot ko kaagad ang close button. Nagulat naman si Echo sa ginawa ko. Hindi na napigilan yung pagsara. Hindi na rin siya nakababa. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pinundot ko ulit papunta sa ground floor, ang elevator. Sorry Echo. Kung gusto mo, umuwi ka. Huwag mo akong idamay. Echo naman eh. Ayoko pang umuwi. Pero ikaw, hindi ka din pwedeng magtrabaho. Hindi mo naman ako papansinin eh. Madami akong kailangan gawin. Super dami talaga. 2 a.m. Dapat nag-start na. Naman eh. First floor na ulit. Bumukas na ang elevator. Bumaba ka na. Sabi naman bigla ni Echo. Napatingin tuloy ako sa kanya. Grabe. Mukha na siyang pagod. Puyat. At payat. O diba? 3-piece. Kaya dapat, hindi ko talaga siya iwan. I'm a super glue. Hindi ako aalis. Bahala ka nga. Pinindot na ulit niya ang close button. Tapos, 10th floor button. Grabe. Wala ba talaga akong magagawa pa? Hindi ko pa talaga siya mapipigilan. Nalaki ang aking mga mata kasi parang lumilindol. Hala Echo, lumilindol ba? Bakit gumagalaw? Gumagalaw talaga. Tumingin naman si Echo sa elevator buttons. Nasa first floor pa rin kami. Gumalaw na naman at napasigaw ako. Napahawak naman ako sa arm na Echo. Hindi ko rin sinasadya iyon. Napahawak lang talaga. Pero syempre, hindi muna ako bumitaw. Yun talaga, sinadya ko na. Gumalaw na naman. At biglang namatay ang ilaw sa loob ng elevator. Tumigil bigla sa paggalaw. Pinindot ni Echo ang buttons. Ayaw na magbukas. Madaling araw pa lang. Wala pang tao sa building para tulungan kami. Sinusubukan ni Echo buksan ang elevator. Pero kahit anong kanyang gawin,
Hindi pa rin niya mabuksan. Nakaupo kami ni Echo sa magkabilang dulo ng elevator. Dapat nga tatabi ako sa kanya, kaya lang, lumayo siya. Echo, tulog ka ba? Nakapikit kasi siya, tapos nakasandal ang ulo. Mukha na siyang pagod. Kanina pa kasi gumagawa ng paraan para makalabas kami. Pero dahil swerte ata talaga ako, maista kami dito. Hanggang may pumasok na empleyado. Hoy, Echo, wala pa ding sagot. Nakatulog na nga siya. Ano ba yan? Sige na nga, matutulog na rin ako. Pumikit ako, pero hindi pa naman ako inaantok. Parang ang sakit ata ng tiyan ko. Ano ba namang utak yan? Ayaw matulog. Basta pipikit na lang ako. Magbibilang na lamang ako ng tupa. Makakatulog din ako niyon. Hinalikan ako ni Eric. Napamulat akong bigla. Hala naman, bakit nalaala ko pa iyon? Bakit ba kasi ginawa iyon ni Eric? Mas matagal patuloy yung halik niya sa akin kaysa kay Echo. At saka dapat, si Echo lang ang hahalik sa akin. Kinuskos ko ang lips ko gamit ang aking kamay. Mabubura ko na ang kiss na iyon. Mabubura ko ng talaga. Harang ayaw. Kinuha ko ang bottled water doon sa baunan na pinanipir ko. Kadalhin ko dapat ito kay Echo. Naglagay ako ng konting tubig sa may palad ko. Tapos pinanasan ko ng tubig ang lips ko. Okay, mawawala na iyong kiss. Anong dinig yun? Napatigil tuloy ako sa ginagawa ko. Dahil may narinig ako kung anong tunog. Parang tunog kasi ng tiyan. Hinawakan ko ang tiyan ko. Hindi naman ako nagugutom. Oh no, nautot ba ako? Inamoy-amoy ko yung paligid. Hindi naman. Hindi nga ako iyon. Napatingin ako kay Echo. Tulog pa rin siya. Tunog lang ng tunog iyon. Hala, nagsalita si Echo. Echo, gising ka na ba? Nakapikit pa rin siya at hindi nagsasalita. Pero narinig ko siya kanina. Gising ka no? Umamin ka na. Napatingin ako sa kanyang tiyan. Tumunog kasi. Oh no, gutom na si Echo. Hindi ka ba nakakain sa bar? Hindi pa rin siya gumagalaw. Pero madami namang pagkain sa bar eh. Ayaw pa rin niya magsalita. Di kaya, gusto mong kainin yung luto ko. Ayaw mo ng ibang pagkain. Kaya ka siguro namamayat no. Bigla naman, bumukas ang kanyang mata. Huwag mo nga akong kausapin. Tulog nga ako, di ba? Hala, tulog daw. Sabi ko na nga ba, Echo eh. Gising ka eh. Hindi nga. Tulog nga ako. Wala namang tulog na sumisigaw eh. Hindi ako sumisigaw. Pwede ba? Huwag mo akong... Nalaki ang mga mata ko. Pinisil ni Echo ang ilong niya. Pinisil ko rin ang ilong ko. Please Lord, sana. Lamunin na ako ng lupa. Alam mo ba, nasa elevator pa tayo kasi. Walang bintana. Tapos ngayon ka pa. Ladies and gentlemen, umutot ako. Matuturn off sa akin si Echo. Sorry Echo, hindi ko naman sinasadya eh. Ang dami ko kasi nakain. Tapos medyo intense pa ang mga pangyayari. So, tumingin siya na masama sa akin. Nag-sorry face ako. Matagal din kami nakaganuan. After some time, nag-cross arms siya at pumikit. Hindi na ulit siya gumalaw. Matutulog na ata siya. Hindi pwede. Dapat ako makabawi. Hindi pwedeng makatulog siya na turn off sa akin. Lumapit ako kay Echo at nalapit ko ang ilong niya sa pagkain. Yum! Ang sarap namang kumain. Nilapit ko pa na mas malapit ang pagkain. Gumalaw naman ng konti ang kanyang ilong. Nangiti naman ako. Ito talaga, mabango na to. Masarap din, lalo na sa mga taong gutom. Minulat naman niya ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang pagkain nilalapit ko sa kanya, iniiwas naman niya bigla ang ulo. Ayaw niya ba? Echo, eto o, niluto ko. Sige na, kumain ka na. Di ba gutom ka? Di pa din siya tumitingin sa akin. Lumayo ka nga. Doon ka sa dating pwesto mo. Sige. Basta andito lang yung food. Nilapag ko ang baunan sa floor.
sa may gitna namin. Tapos bumalik na ulit ako sa kabilang dako kong pwesto. Nagsorry naman ako sa aking pagutot. Hindi ko kakainin iyan, sigaw niya. Nagalit pa talaga siya ng todo sa akin. Tinignan ko siya, pero di siya nakatingin sa akin. Tapos hanggang sa, itignan ko na lamang ang baunan. Pero kasi parang feeling ko, tinitignan niya ako, kaya iniangat ko yung aking ulo. Pero pag tumingin naman ako sa kanya, hindi naman siya nakatingin sa akin. Sorry, ang gulo lamang ng iniisip ko. Bakit kasi tahimik si Echo? Bakit ayaw niya kainin ng mga niluto ko? Go kasi, basagin mo ang katahimikan. Magsalita ka, go. Echo, musta nga pala yung ebidensya na binigay sa'yo ni Tom? Napatingin siya sa akin. Ang galing ko naman. Pinipilit ko nga ipakita sa akin yung laman ng envelope. Ayaw naman niya. Masyado bang confidential? Kumunot naman ang kanyang noo. Okay lang kung bawal sabihin. Bawal nga atang ikwento. Nagkita kayo ni Tom? Seryoso niyang tanong. Napatingin ako sa kanya. Oo, di ba? Alam mo naman iyon. Nakakulot pa rin ang kanyang noo. Baka galit pa rin siya sa pagbubulungan namin sa harap ng bahay. Uy, Echo, sorry nga pala doon. Papapasukan ko naman talaga si Tom sa loob ng bahay eh. Kaya lang, paalis lang talaga ako. Kaya sa labas na lamang tuloy kami nagkausap. Hindi ko naman alam, bawal pala magbulungan doon. Ano? Echo, promise talaga. Hindi ko alam na bawal magbulungan. Promise. Kukuha ako ng listahan ng mga rules and regulations sa ating subdivision para alam ko na ang mga rules next time. Forever na namang nakakunot ng kanyang noo. Ang gulo mo kausap, sabi niya at pumikit ulit. Hala naman, matutulog na ulit siya. Ano kayang gagawin ko? Kinuha ko na lamang ang bottled water, kumuha ng tubig, tapos kinuskus ko na ulit ang aking lips. Mamaya pagdating sa bahay, lalagyan ko to ng mainit na tubig para ma-disinfect na talaga ang labi ko. Ano kayang nangyari kay Eric? Bigla na lamang siyang nawala eh. Saan kaya siya pumunta? Eric. Nasabi ko na pala ang nasa isip ko. Di ko napapansin kung hindi sumigaw si Echo. Huwag mo nga siyang banggitin. Ay, Eric. Ang sama naman ng kanyang tingin. Ang ibig kong sabihin ay palaka. Sorry naman, nagulat lang. Siguro nga, galit siya kay Eric dahil sa nakita niya kanina. Ako rin naman, nung makita ko siya may kahalika na iba, nainis ako ng bongga. Magsusorry na ba ako? Nakatatakot naman kasi ang tingin ni Echo. Echo, yung nangyari nga pala kanina, sa bar, yung sa amin ni Eric, ang totoo niyan, ayoko marinig. Pero kasi, hindi ko naman talaga. Huwag ka na nga magpaliwanag dahil wala naman akong pakialam kahit anong gawin mo. Pumikit na lang ulit siya. Gusto ko lamang naman mag-sorry kay Echo. Nagbuntong hininga ako. Tapos kinuha ko na ulit yung bottled water. Kasalanan to ng kiss. Kailangan kustin ko na mabuti para maalis talaga. Kinuskus ko ng bongga ang lips ko. Ano ba kasing ginagawa mo? Napatingin ako kay Echo. Nakaunguso pa rin. Akala ko matutulog na siya. Nag-iwas naman siya ng tingin. Hindi ko itinatanong dahil sa gusto kong malaman. Wala talaga akong pakialam. Wala. Tumingin siya ng sandali sa akin pero umiwas agad. Huwag mo na nga lang sabihin. Okay. Ang word naman ni Echo. Tinatanong kung anong ginagawa ko. Tapos bigla, wag na lang daw sabihin. Inuloy ko na lang ulit ang ginagawa ko kanina. Dapat matanggal na to. Ano ba talagang ginagawa mo? Sabihin mo na nga lang. Hala ngayon naman, gusto na ulit malaman. Wala lang to Echo. Para lang ma-disinfect. Nilagyan ko ulit ang tubig ang lips ko. Kumunot naman ang kanyang noo. Napa-explain tuloy ako. Kasi Echo, hindi ko naman talaga ginusto yung nangyari kanina eh. Kaya kailangan i-disinfect.
Kung makapagsalita ka, parang unang beses ka lang nahalikan. Napatingin naman ako sa kanya. Todo kunot ang kanyang noo. Inaasar ba ako? Hindi no? Echo. More than once sa kaya ako nahalikan. Akala mo, Echo, 2 times sa kaya ako nahalikan. Akala mo, wala akong experience. Tinatanong ko ba? Hindi naman, di ba? Hala, bakit bigla na naman siyang sumigaw? Akala niya ba nagsisinungaling ako? Tama naman, di ba? More than one akong nahalikan. 2 beses. Bulong ko. Narinig niya pala. Anong sabi mo? More than once na naman talaga eh. Noong una, nung kasal natin, di ba nag-kiss tayo? Yung pangalawa, yung kanina, yung sa amin ni Eric. How to explain kasi? Kasi naman baka ma-turn off na naman sa akin si Echo. Okay na naman, yung 2 beses. Sorry, ako na ang walang experience. Hindi kasi ako nagka-boyfriend dahil alam ko na mapapangasawa ko si Echo. Kaya siya lang talaga. Nakatingin pa rin siya sa akin habang nakakunot ang noo. Na-turn off ba siya sa akin? Ang gulo mo talagang kausap. Ha, sorry. Magulo ba talaga akong kausap? Parang di naman Nagulat naman ako. Nabigla pa ulit siya magsalita. Kunin mo nga yung pagkain. Ha, yung baon na hinanda ko. Bilis na. Kinuha ko naman ng food. Tapos, lumapit ka sa akin. Pinapalapit niya ako talaga. For real? Dapat ba laging uulitin? Hindi no. Lumapit ako kaagad at tumabi sa kanya. Mamaya, bawiin pa rin yung kanyang sinabi. Kinuha naman niya bigla ang bauna ng pagkain at kinain. Kinakain niya yung luto ko. Napangiti naman ako. Subo siya ng subo. Gutom na gutom nga siguro. Wow, Echo. Mauubos mo na. Kumain ka lang ng todo. Sige. Kahit di na lang niya ako pansinin. Kinuha naman niya ang bottled water na hawak ko at ininom ang natitirang tubig doon na di ko nagamit. Ngumiti ako sa kanya. Masarap ba, Echo? Super saya ko naman. Nakanain niya. Nagdubos naman siya ng tingin sa akin. Pwede ng pagtsagaan. Mas lumaki ang aking ngiti. Bati na siguro kami. Kinain na niya ang luto ko. Maya-maya pa, kinulit ko na lang siya ng kinulit. Nakikipag-usap na ulit siya sa akin at hindi na rin masyadong sumisigaw. Wow, ang sarap naman sa feeling. Na-miss ko si Echo. Bakit kaya biglang bati na kami? Hindi pa ako nagulo pa sa inyan. Bati na agad. Sa bagay, ayos to. Maya-maya pa, napag-desisyon na namin na matulog na muna. Pagod na nun kasi si Echo. Tapos, may pasok pa siya maya-maya. Pumikit na kami. 30 minutes sa ata ang nakalipas. Hindi pa rin ako makatulog. Kasi naman, alam mo yung feeling. Nakatabi mo yung taong mahal mo. Yung feeling hindi ka makahinga. So paano naman ako makakatulog, diba? Binuksan ko ang kaliwa kong mata. Tulog na ata si Echo. Binuksan ko na ang dalawa kong mata. Tulog na nga siya. Tumitig lang ako sa kanya. Ipipinta ko to mamaya. Buti, hindi ako nakatulog. Tinitignan ko lang ang mukha ni Echo. Na-miss ko siya. I'm sure after this, mamememorize ko na talaga ang kanyang mukha. I gently poke his cheek. Echo, bulong ko. Di siya gumalaw. Tulog na nga ata. Ayos to. Lumapit pa ako sa kanya. Gamit ang daliri ko, hinaplos ko ang kanyang cheek. Pati ang kanyang mata. Wow, grabe. Ang haba ng kanyang pilik mata. Then pati ang eyebrows. Pati yung kanyang noo na laging nakakunot. Sana hindi na siya laging nakakunot. Ang tango sa kanyang ilong. Wow, grabe. Stalker mode talaga kasi. Hahaplusin ko naman sana ang kanyang lips. Pero bigla niyang hinubakan ng kamay ko. Nalaki yung mata ko. Gising siya. Oh no. Kailangan ko mag-sorry. Kailangan ko. Bumukas ang mga mata niya. Nagkatinginan kami. Akala ko magsasorry ako. Bakit hindi ako makagalaw?
Bakit nakatingin lang ako sa kanyang mata para ako nalulunod na ewan? Teka, imagination ko lang ba to? O nilalapit talaga ni Eko ang mukha niya sa aking mukha? Ito na ba yun? Hahalikan ba niya ako? Ayan na. Ang lapit niya na. Pinikit ko na ang mga mata ko. Ang perfect naman ng moment na to. Ting! Bigla kaming napatayo ni Eko at napunta sa magkabilang dulo ng elevator. Dalawang babae at dalawang lalaki ang nagkikwentuhan na bumukas ang elevator. Mga kaopisina ata sila ni Eko dahil good morning sila dito. Anong oras na ba? Umaga na siguro. Sumakay sila. Ibig sabihin, ang sira lang pala talaga ng elevator ay hindi mabuksan mula sa loob. Siguro, nasira lang namin ni Eko dahil pindot kami ng pindot kanina ng buttons. Well, anyway, hindi ko na masyadong maintindihan kung anong pinagkikwentuhan nila. Andun lamang ako sa isang sulok ng elevator. Nababaliw. Hahalikan ba talaga ako ni Eko? Kanina. Or baka imagination ko lang iyon. Hindi ako makatingin sa kanyang direksyon. Parang nahihiya ako. Hindi ako makahinga na kinikilig na ewan. Nababaliw na ata ako. Sa 6th floor, lumabas na sila. Di pa sila kapareho ng floor ni Eko. Oh no, nakalimutan ko yung briefcase ko sa car. Sabi ng girl, sige, samahan na kita. Kunin natin. Sabi naman ng boy. Sasakay na sana ulit yung dalawa sa elevator. Pero bigla namang humarang si Eko. Pinindot ang close button, kaya hindi sila nakasakay. Hala Eko, bakit mo sinara? Sasakay sana sila eh. May nakalimutan kasi yung babae sa car kaya... Eko is kissing me. Eko is kissing me. Oh gosh, napasandalaman ako sa may walang elevator. Hala, hindi ako marunong. Napahawak ako sa may shirt niya. Nalalaki pa rin ang mga mata ko. Hala, 7th floor na. Ganito ba talaga? Ang sarap sa pakiramdam. Para akong lumulutang. He's kissing me softly. Parang alam niya talagang wala akong ideya kung paano humalik. Unti-unti, pumipikit yung mga mata ko. Bahala na. Gagayahin ko na lang kung anong ginagawa niya. Narinig ko na lang. Tumunog ang elevator. 8th floor na siguro. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ganito pala isang tunay na halik. Parang ayoko nang matapos. Pinulupot niya yung arms niya sa baywang ko at nalapit ako sa kanya. Unconsciously, pinulupot ko naman ang akin sa leeg niya. Tumunog ulit ang elevator. 9th floor na. Hindi na gumagana ang utak ko. Puro fireworks. Ang nakikita ko ngayon, kahit nakapikit ako. 10th floor. Tumigil lang sa paghalik sa akin si Eko. Pero magkadikit pa rin ang aming ilong. Hindi pa rin ako pinapakawalan. Nagkatinginan kami. Habang pareho kami hinihingal. Sa mata niya, parang dami niyang gustong iparating sa akin. Pero hindi lang niya masabi. Nax, ang deep nun kasi. Bumukas na ang elevator. Disinfected na ngayon ang lips mo. Yan lang. Ang huli niyang sinabi. Bago lumabas ang elevator at pumunta sa kanyang opisina, ako naman, nakatayo lang doon habang sumasara ang pinto ng elevator at parang baliw lang. Napahawak ako sa aking lips habang ngumingiti. Dapat pala, 2nd floor pa lang, bumaba na sila ng elevator. Sayang,